larawan ng Diyos. Yes. May babasa mo. Una Korinto 4, 16, hanggang 17. Ang Corinto 4, 16 hasta 17. Yan, ginapakinuoy ko sa inyo, magmanukinog kamo sa akon. 17. Busa, napadala ko sa inyo si Timoteo, nga hinigugma kag matutong nga anak ko sa Ginoo. Nga magapahanumdum sa inyo sang akon mga paagi sa kay Kristo. Subong sang ginapanudlo ko sa tanan nga duog sa tagsa kay Iglesia. Sige. Bisog sunod. Thank you, Lord, sa ulit. Pray namin na ang iyong banal na Espiritu ang kumilo sa gitna. Glory. Ikaw ang tagapagpagaling, ikaw ang tagapagligtas, ikaw ang lahat, naway kahit kami ng Holy Ghost. Salamat, alalahan mo mga ulat dito, at palalahanan sila. Kung hindi mamahal sa buhay naman, na lang namin malapit ikaw bulit. At malapit na rin mahinto ang kaligtasan at ang awa mo. Salamat, God, sa ngalan ni Lord Jesus. Dalangin namin, magapugo. Ayon kay Apostol Pablo, ang kanyang pagtuturo hindi sa pilitan. Ang pagtuturo niya hindi utos. Ang pagtuturo niya sinabi, ginapakitloy ko sa inyo. Nagmamakaawa si Pablo. Hindi kagaya sa ginagawa ng mga pastor ngayon na kung sila ay magtuturo mga nga, akala mo mga general. Sila ang Panginoon at ang tinuturuan ay mga alipin o servants. Sabi ni Apostol Pablo, nagmamakaawa ko. May salta siya ng Diyos na dala. Itinuturo niya ito. Kung ano ang tinanggap niya mula sa Diyos, iyon din ang tinuro niya kay Timoteo. Glory. Si Timoteo hindi ang totoong anak. Anak niya sa salita ng Diyos. Amen. Anak niya sa mensahe na kanyang itinuro. Anak niya sa espiritual. At inutusan niya si Timoteo na isang young people na ituro sa iglesia ang mga itinuro sa kanya ni Pablo. Samantala marami ngayon ang nagkaroon ng mga mali na kaisipan na ang young people ay hindi pwede magturo o mangaral. Pero sinabi ni Apostol Pablo, si Pablo nito sa duyan. Si Timoteo nito sa duyan para ituro sa inyo ang mga ama tinuro ko sa kanya. Kailangan magsalita lang sa isang salita. Then, may mga may pabasa ko sa ganyan. Brad, sa cellphone mo meron yan. Support your church. Glory. God manifesting His gifts. Ano yan? If God is God, Kung ang Diyos ay Diyos, He is worth everything you are. sige. Amen. Christian religion is right. Ang Kristiyano, ang reliyon ay tama. It's worth everything that you can do for it. Hindi dapat mayroon kang magagawa. Hindi dapat na magagawa mo. May gagawin ka. Hindi pwedeng umupo ka, makinig ka, umuwi ka. Hindi. Ang Kristiyano ay mayroon siyang dapat gagawin. Ano ang gagawin niya? Ayon sa mensahe. Support your church. Dahil lang, ito. Suportahan nyo ang inyong iglesia.
Huwag niyo ibigay sa isang tao, dalawang tao, ang mga pangangailangan ng iglesia. Amen. Suportahan niyo ang inyong iglesia. Ano ba? Support your pastor. Pati pastor, pabuti rin si pastor may trabaho. Eh kung wala ano siya. Yun dahilan si pastor Baros ay umalis sa kanyang pagkapastor. Alis. Para magtrabaho siya. Marami siyang nagastusan sa kanyang pamilya. Nagbuhay sa pagka-driver. Kaya mag-meeting kami sa linggo. Parang itong over na kay Brother Joel ang pastoral. Pero hindi malaman kung ano ang resulta sa linggo. Basta support your pastor. Pasalamat kayo, pastor nyo. May trabaho kung wala. Matagal na yung mentor kaya sa pagkapastor. Support your missionaries. Pati na rin missionary, supportahan. Amen. Hindi pwede na pawala lang. Nasaan ang kapangyarihan nito? Sige. Do everything that is in your power to do. Kita mo? Glory. Nasa iyo ang kapangyarihan. Pagdagay mo ito. Amen. Salamat ako. Binibigyan ako ng damit. Isa ito sa paraan ng pagsuporta Amen. sa inyong missionary. Isa ba yung ito? Ngayon. Amen. Una Korinto 9. Verse 9. Sige. Hanggang 23 ha? Sige. Hindi. Una Korinto 9. Verse 9 hanggang 11. Kaysa nasubuhan ni Moises na nasulat na, dili mo pagbusalan ang baka nga nagalina sa trigo tungod bala sa baka ang kabalaka sa Diyos. Yes. Wala pala siya na gapamulong sing totoo tungod sa aton. Tungod sa aton ginsulat ini. Bangon nga ang mga nag-aarado dapat mag-arado sa paglaom kag ang maglinas sa paglaom sa pag-ambit. Sige. Kung nagsabo kami sa inyo sing mga butang na espirituanon, tama gid bala kung mag-ani kami sa inyo mga butang na lawas nun. Kita mo? Amen. Kung ang baka nagalinas, pakaunon nila kay kung hindi, paano na siya makalinas yung Amen. Siyempre hindi baka ang ginakabalakhan sa Diyos, kundi ang mga manok pangabutlay. Amen. Ang mga manok pangabutlay nagasabuo sa espiritual. Yes. Nag-aasik siya ng salita ng Diyos. At hindi lang basta sa salita ng Diyos. Amen. Kundi, ano bang mensahe sa panahon ito? Sabi niya, mahirap ba na kami naman ay tumanggap mula sa inyo ng mga bagay na material? Amen. Yung sabi ng Panginoong Jesus sa pamagitan ng Kapitong Minsero, suportahan niyo ang inyong misyonaryo. Upang hindi na maghanap dito, hanap doon, mag-solicit dito, solicit dito. Kasi may suporta kayo na ibigay. Kaya pwede ba na sabihin kayo lang sa ibang hindi? O ano kaya may mga gawain dapat kung anong kapangyarihan sa iyo sa pagtulong o pagsuporta gawin na habang may panahon pa. Sapagat sabi ng Panginoon, sabi niya, kung ano ginawa niyo sa ganito, ginawa niyo sa Panginoon. Amen. Hanggang doon tayo. First, And the scripture says, at the message of the seventh earthly angel, ang kasulatan nagsasabi sa mensahe na ikapitong
mensahero. Dahil lang, ang ikapitong mensahero may dalang mensahe. Amen. At yung mensahe ayon sa kasulatan. Ang mensahero ayon sa kasulatan. Ano ito? The messenger on earth, Isa siyang mensahero dito sa lupa. the seventh and last church age. Ano? Ang ikapito at ang katapusan na kapanahonan ng Iglesia. Amen. Sa mga tuwid ang katapusan na kapanahonan ng Iglesia ay itong Laodicea. Amen. May huling mensahero. Glory. May mensahero. Ma- At ito'y may dalang mensahe. Yes. Ang dalang mensahe, ano daw, brother, ito? The seventh and last church age. Sa katapusan ng Iglesia, see? The beginning of his ministry. Brother, hindi yan. Hindi na pag-usapan. Ang wala nang highlight. Basta itong ano sundal sa likod, itong sa papel ko. Number 4, number 5 siya. Number 5. The mysteries was in the seven seals. Okay, pakinggan nyo. Ang mga hiwaga na ano? Buong Biblia. Amen. Nasaan? Nasa 7 tatak. Amen. Kaya hindi maunawan ang mga hiwaga ng Biblia na kung sino-sino lang matalino pa sila. Dahil ang mga hiwaga doon ay nandoon sa 7 tatak. Sa Amen. 7 seals. Kaya pag tinignan mo, pinagkaloob ng Diyos sa iyo na magbasa mo, maintindihan mo ang 7 tatak, maintindihan mo ang buong Biblia. Amen. See? When the seven seals was opened, Nang ang ikapitong, nang ang 7 tatak ay binuksan. that opened up the entire Bible. Kita mo? Yes. Nang magbuksan ang 7 tatak, nabuksan din Glory. ang buong Biblia. Amen. Kaya mapinili, Ay, Lord. hindi na nagsusulong ng kilay niya sa Biblia, sabihin, ano kaya ibig sabihin nito? Ito kaya siguro ang ibig sabihin nito? Hindi na gumagawa ng sarili itong pagkakaunawa. Amen. Bakit? Binuksan rin. Amen. Kung ano'y pinahayag sa ikapitong tatak, sa ikapitong mensahero, yun ang interpretasyon ng Biblia. Glory. Ang absoluto Biblia. Kaya walang karapatan at binigyan karapatan ng Panginoon ng sinumang para mag-interpret sa Biblia. Amen. Ang Biblia, salita ng Diyos. Amen. Siya naglihin, siya rin ang maghahayag. Kaya ang 7 tatak, si Kristo ang nagrab. Ay pinahayag niya sa ikapitong mensahero. Kaya nandoon ang mga hiwaga. Makinig kayo para maintindihan nyo ang paano na sulat sa Biblia. Paano nyo mamagamaon, siguro amo nyo yung buti isiling, amo nito, amo na ginayo sa mga pastor. Gumagawa ng sarili nilang interpretasyon. See, The seven seals. ang It was, pitong tatak. it was sealed with seven mysteries. Ito ay selyado ng 7 mga hiwaga. And in these seven seals held the entire mystery of it. Kita mo? Sa 7 tatak, napaloob doon ang lahat ng mga hiwaga. Lahat ng mga hiwaga na ano? Ng Biblia. Amen. Kaya, ang palad naman natin, ang swerte. Hindi tayo matalino, hindi ang Bible school, pero alam natin, maintindihan natin ang mga hiwaga ng Biblia. Amen. Dahil sumusunod tayo sa bituin. Ang bituin na magdadala sa atin kay Kristo Amen. na siyang Word of God. See? Amen. And it was the book of redemption. Ano itong libro ng katubusan? Itong 7 tatak, libro ng katubusan. Binuksan ito para tubusin. May tutubusin siya. Sino tutubusin niya? Yung mga tao ng pangalan na kasulat. Diyan sa libro ng katubusan. Yon ang tinatawag libro ng katubusan. Kapag hindi nagkasulat ang pangalan ng isang tao, hindi siya matutubos. Ano ba tubos? Ano ibig sabihin tubos? Ibabalik siya sa original na kalagayan. Amen. Ibalik sa original na kalagayan, yon ang pagtubos.
Kaya ang sino mang walang pangalan sa libro ng 7 tatak, hindi siya maibabalik sa original na kalagayan. Bakit? Dahil ang mga pangalan na ikasulat sa libro na may 7 tatak ay pangalan ng mga pinili. Bakit pinili ba tayo? Ang sagot ko. Pinili ba tayo dahil tayo mabait? Hallelujah. Tayo pasensyoso? Pinili ba tayo dahil tayo mabuti? Yes, Lord. Kung tingnan natin yung sarili, wala tayo sa mga bagay na yun. Amen. Zero. Bagsak tayo sa grade. Amen. Sugod sa pamamagitan ng ganyan. Pero ang basihan, panampalataya. Amen. Wala pang mundo kita ng Panginoon na sa tampalataya ka. Sa mensahe ito, Amen. ang hindi sa tampalataya, hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng katubusan. Ano ang aklat ng katubusan? Bagong tipan. Amen. Ibig sabihin, yung mga banal, mga propeta sa lumang tipan, hindi nakasulat ang pangalan sa 7 tatak na libro. Bakit? Eh, bagong tipan ito eh. Hindi ito lumang tipan. Kaya hindi nakasama doon. Ito'y para lamang sa iglesia. Amen. Dahil ang 7 tatak ay New Testament. Wala naman 7 tatak sa lumang tipan. Amen. Ang 7 tatak nasa Book of Revelation. Sige, brother. Next, Brad. Tapos na? Oh, Yan. Set 2. Ah. note the first seal. Notice this last message. Okay, pakinggan nyo. Pansinin ang huling mensahe. Oo. Mensahe siya, pero huling mensahe. Last message. Pag sinabi mo ang huling mensahe, wala nang susunod. Kapag may sumunod, ibang revelation yan. Amen. Kapag may iba pang ipandagdag dito sa katapusang mensahe, sa demonyo na iyon. Hindi pwede magdagdag pa eh. Hindi pwedeng haluan pa ng mga karunungan ng tao dahil ito ay huling mensahe. Tayo pala ay nasa huling panahon. At tayo nasa huling mensahe. Ano yun? Libro na may 7 tatak. Amen. Sige. Of the last church age Sa huling kapanahonan ng iglesia. is not a reformer. Okay, ang mensahero, hindi reformers, sa Luther, reformation, ang reformers, Wesley, ganun din, Pentecostal, ganun din. Pero ang mensahero, na nagdala ng huling mensahe, ay isang propeta. Amen. Sige. He is a prophet, Oh, not a reformer. sige. Show me where one prophet ever started a church age. Okay, tamo. Walang propeta na nagsisimula sa unang kapanahunan na napasimula ng kapanahon ng iglesia. Laging sa dulo, laging sa huli. Kapag magtatapos, bago magtapos ang kapanahunan ng iglesia, nagpapadala ang Diyos ng kanyang mensahero. Amen. At ang katapusan ay propeta. Amen. Kaya nang siya pinadala, bago magtapos ang iglesyang o kapanahunan ng Laodicea. Sige. He's not a reformer, he is a prophet. Siya ay propeta. Okay. Okay. Next. But, sa last first seal, in the last days, he'll have to be a prophet. Sa huling mga araw, kailangan propeta. Amen.
Maraming di agree niyan. Ang Protestante, Pentecostal, Baptist, Methodista, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, hindi nila matatanggap na sa huling mga araw, may propeta. Para sa kanila, false prophet yun. Kung may false prophet, may true prophet. See, To take up the mysteries of God. bakit kailangan may propeta? Para tanggapin. Ano tatanggapin? Ang mga hiwaga ng Diyos. Amen. Kaya pala kailangan may propeta. Dahil may hiwaga ng Diyos na kanyang tatanggapin. Yun dahil na kapag dumating sa mysteries, zero ang denominasyon. Walang alam-alam. Amen. Kasi walang propeta Amen. para sa kanila. Kaya paano kaya ma-perfect ang kanilang church? 5, apostol, propeta, evangelista, pastor, guro, to perfect sa iglesia. Eh sila walang propeta, paano sila? Hindi nga sila naniniwala may apostol pa. Paano sila maging perfect? Pero alam nila may missionary sila. Hindi nila alam ang missionary at ang apostol, isa. Yun ang paliwanag ng mensahero. Sige. To bring it back. Para ibalik ito, where? Ibalik sa iglesia. Ang mga hiwaga, ibalik sa iglesia. Hindi susuluin ito. Hindi ito sa relihiyon ng propeta. Kundi ibalik sa iglesia. At ang iglesia, maibalik sa tamang aral. Because the mysteries was only known by the prophets. Kita mo, pagkapag hiwaga pag-usapan, minsan, propeta lamang ang nakakaalam. Nakakaunawa. Kita mo, propeta, pag ano ang pinahayag ni Kristo sa kanyang propeta, yun din ang sasaluin ng mga ministro. Amen. At yun din ang kanyang ituturo. Kailangan isang turuan lang ang iglesia, ang nobya, ang iglesia nobya, si Kristo at ang prophet, isang turo lang. Amen. Glory. Sige. So it has to be this fellow. Come, see what I mean? Kita nyo, kailangan taong ito'y darating, ang intindihan nyo anong sasabi. Can't be a reformer. It's Hindi, got to be a hindi prophet. kagaya ng Luther, ng Wesley, Pentecostal, kundi isang propeta. Amen. It's got to be somebody that's gifted and set there. Ano ito? Ang propeta, ang tao ito, Glory. gifted. Amen. Ang pagka-propeta niya, gifted. Amen. Kailangan na ang 5 pang-4 pa na divine ministries, gifted din. Amen. Glory. Ay, pastor, evangelist, teacher, mayroon din yan ng mga evangelical na. Mayroon din ng mga born again na mga Pentecostal, pero hindi gift. Hindi makakalob. Amen. Yung kilala nila. Kanina itong profesyon. Amen. Kaya pag doon, na-ordain na sila, parang nakakuha na siguro ng board. Ikapasa na sa pagkapastor, teacher, evangelist. Hindi mo na sila matutawag brother. Ano gusto? Pastor! Kapag tinawag mo siyang brother, wala kang galang! Si Brother Branham, walang isang man na sinabi ni Brother Branham, ako si Prophet Branham. Wala sinabi si Pablo, ako si Apostol Pablo. Amen. Kundi ako si Pablo na apostol. Gawain niya. Amen. Ang pastor, hindi titulo. Hey. Pag denominasyon, titulo. Amen. Katawagan. Pero kapag gift, gawain. To perfect the same church. Amen. Glory. Sa kanila, pag tinawag mo pastor, paggalang. Siyempre, galang mo si engineer.
engineer sila. Okay, ranggo yun ng profesyon nila. Sige, brother. That catches the word. Okay. Kita mo, sino ang sumasalo ng salita? Ang propeta. Kapag pinahayag ng propeta, masasalo din. Amen. Ang sasalo ay yung mga ibang ministro. Amen. Pinakailangan gifted. Na kung ano lang ang nasalo, yun lang ang sasabihin niya. Amen. Glory. Ganyan na. Next, bro. Ah, Exposition of the seven church ages. no. Until in this last day, Hanggang sa uling mga araw na ito, there is again another people in the land. mayroon na namang mga tao sa lupa. Sino ang mga tao ito? Bakit may mga tao sa lupa? Ano ka-importante sila? Bakit kailangan? Who under their messenger Ang mga tao nito ay nasa ilalim ng kanilang mensahero. Amen. Amen. Sa panahon ni Pablo, ganun. Glory. Sa ating panahon, kailangan sa ilalim tayo ng gawa ng ministry ng ikapitong mensahero. Amen. Nasa ilalim tayo ng gawain ng propeta sa uling panahon. Kanino tayo mapailahin? Sa gawain ng pastor? Sa gawain ng denominasyon? Siyempre sa gawain ng propeta. Amen. Paano liwanag? Doon tayo mapapasakop. Amen. Kasi Glory. ilalim tayo ng ministry ng propeta. Pag ayaw nila, wala sila sa ilalim ng ministry ng propeta, hindi sila ang tao ng Diyos. Ngunit ang pinili na sa ilalim sila ng ministry ng ikapitong mensahero. Kung magayon, tayo tinutukoy ng mga tao ng Diyos. Glory. Sila babayaan nila. Basta importante, siguruhin mo sarili mo. Okay. will be the final voice to the final age. Dali lang. Ang mensahe nito na sinalo ng propeta ay final na tinig ng Diyos. Amen. Ano ibig sabihin? Ang mensahe nito, final na salita ng Diyos. Amen. Sa Glory. panahon ito, final na wala ka nang dudugtong, Amen. wala ka nang sasabihin pa. Pag final, hindi kulang. Amen. Tapos na. Final na. Amen. Kung final, walang karapatan ng sino mang magdadagdag. Amen. Pag sinabi nila, sila ang Diyos, hindi masali yung final. Yun ay salita ng demonyo. Sila daw si Satanas, salita ng demonyo yun. Dahil kung ano ang nai-reveal sa propeta, iyon ang final na tinig. Amen. Yes, sir, the church is no longer the mouthpiece of God. Kita mo, ano ang iglesia, hindi na silang bibig ng Diyos. Bakit ano to? Yes. Ano doktrina nyo? Ang simbahan nyo? Paano sa mga Trinitarian? Ano yun? Iglesia. Kung ano ang iglesia, ano ang mga aral ng iglesia, yun ang sinasabing bibig ng Diyos. At bibig, friend, bibig ng Diyos. Bibig ni Satanas. Dahil nagturo siya ng mali. False prophet. Glory. False Christ. Kaya ano ito? Pag sinabi ng babae, pwede magturo, pwede magpastora, palso yun na espiritu. Sa demonyo yun. Bawal sa kasulatan. Final na ang mensahe nito. Pag final na, bawal bawasan, bawal dagdagan, Amen. ang kailangan, yun na lang ang ipapahayag. Amen. Sasaluin natin. Sasalo ng gifted na ministers ang sinalo na ikapitong mensahero. Amen. Sige, Glory. So God is turning on her. He will confound her to the prophet and the bride. Okay. Amen. Malinito, magalibog ang ulo sa mga iglesia sa pamamagitan ni Kristo
sa pamamagitan ng bride. Dahil maging mali-mali ang kanilang pagkakaunawa kay Kristo. Para sa Diyos, Kristo, tao lang. Si Kristo, ikalawang persona. Si Kristo naging Diyos lang sa ilog ng Jordan. Malilito sila sa pamamagitan ni Kristo. At sa pamamagitan ng nobya. Sa pamamagitan natin, malilito din sila. Kaya, pag magsalita ka ng mensahe, nakakalito pa sila sa kanila. Glory. For the voice of God will be in her. Dahil ang tinig ng Diyos ay nasa siyang her, nobya. Nasaan ang salita ng Diyos? Nasa nobya. Wala sa kanila. Amen. Nasa inyo. Lord. Wala sa kanila. Glory. Listen. Revelation verse 17, the Spirit and the bride say, Come. Once more, the world will hear direct from God as at Pentecost. Kita mo? Ang nobya at ang espiritu masasabi, Panginoon, dumating ka na. Hallelujah. Ang nobya may Holy Ghost. Kagaya sa araw ng Pentecostes. Amen. Dahil may mensahe. Walang mensahe, walang Holy Ghost. Amen. Walang mensahe, walang owen. Amen. Ang walang owen, hindi magkakasama sa rapture. Kahit gaano pa kabay, Amen. kahit gaano pa sila katutong, katapat. Kahit gaano pa sila kabanal, kahit gaano pa sila katuwid. Pag walang langis, walang rapture. Magkakaroon lang ng owen kung may mensahe. Amen. Last message. See. Now, next Ah, paragraph. ah. Now he has cried out in this last age. Okay, hindi na. Next. Ah. There's known in the Western countries a weed. Ay, ito An na sinasabi lang sa inyo ito. Papakinggan na lang. See. An animal can eat. It's called locoweed. Locoweed. May hilamon, may damo, nakakabuang sa Western country na yan. Sa Texas, sa Amerika, sa Canada, mga Western countries, meron yan. Hilamon, damo, na nakabuang. Lalo, okay. I don't know whether anybody heard of it or not. A locoweed. Yes, a horse can eat that. Kung makakain nito ang kabayo, You just can't do nothing with him. wala ka nang magagawa sa kabayo ito kapag nakakain na. Buwang ng utak eh. Yan. Just becomes an outlaw. O sila, Tulisan. tagasira ng batas. Mga tulisan na yan. Tulisan na. Ang nakakain ng damong lason. Salita ng Diyos, haluan ng salita ng tao, ang tawag, yun ay, ang inihalo sa salita ng Diyos, ay damo na kakabuang. Amen. Sinabi ng mga intay, rapture na ron, noong 1963, nakakabuang na damo yun. Wala pang rapture. Sinabi nila ng kaluluwa pinalitan, lukuin yun. Amen. Nakakabuang. Ano ba yung ginawa ng Diyos sa ating kaluluwa? Kinubos. Para ibalik sa original na kalagayan. Amen. Hindi Amen. pwedeng papalitan mo. Hindi obra ang tubos sa pinalitan. Siya pa rin. Kinubos lang. At ang doktrina yun ay damo ng kakabuang. Amen. Sige. You can't put a saddle on him. You can't do nothing with him. Hindi mo mabutangan sa plumpuan. Wala ka nang mahimo sa iya. Sige, wala ka nang It's mabutangan. called locoweed. Ano ito? Sige. You must keep your stock away from that weed. Kailangan kung ano ang iyong property, kung ano binabantayan mo, ilayo mo siya dyan. Amen. Ilayo! Amen. Huwag mo dalhin
ang mga iyong biyabantayan sa lugar na maraming lokohin. Sa isang church. Amen. Ipalayo mo sila. See, If it will cause a horse to eat something, dahil ito ang maging dahilan para itong kabayong makakain ng ganyan. throws him into this condition. Anong kanyang kondisyon? Loko, buwag, tulisan. See, Into this spasm. kita mo, mahdi na kanyang tiyan. Kumain na rason eh. Amen. See, Why you would be a very poor cowboy to let your horse eat Tapos, locoweed? nag-cowboy ka pa, nabantay ka ng mga baka. Pagkatapos, hinahayaan mo lang naman na makakain ang biyabantayan mo ng damong nakakasira sa utak. Amen. See? It shows that you don't care. Nagpapakita na wala kang pakialam kung mabuwang man yan, mamatay mo yan. See? And the real pastor Ay, Pastor Francis, usapan dito eh. At ang tunay na pastor, the real servant of Christ, ang tunay na lingkod ng Diyos, will be a poor example of Christ siya'y mahinang klase na pastor na example ni Kristo. to see the Kung sheep nakita niya na ganyang matupan na binibigay, eat something nakakain ng isang bagay that's going to drive him away. para siya'y lumayo. Amen. Lumayo, hindi nyo na makasama. Lumayo, nag-drive sa palabas. Hindi siya maniniwala eh. Paano siya maniwala ng tama o salita ng Diyos? Isra ng ulo! Kaya lalabas na siya inyo. Amen. Hindi ka naniniwala? Lalabas ako. Lumabas siya. Hindi na siya mapakinabangan ng Diyos. Hindi mo na siya mapigilan. Nakakain na siya ng doktrina na mali. Nakalason. Amen. Kaya nga, kapag sinabi, kailangan ang church may tip service. Ang walang tip service, lalayo ako. Ayun, sinasabi ko. Nakakaayos na nakakasira ulo. Ay hindi maniniwala na mayroong doktrina na ang kaluluwa pinalitan. Alis yan. Kaya ituro mong mali para maging buang lahat. See? Or make him an outlaw O, kita mo, before God. upang sila ay maging tulisan sa Diyos. Or a breaker of his word. Kita mo, breaker, tagalabaw ng salita, buang na eh. Breaker of his Nakikinig commandments. pa kayo? Amen. Gusto niya pa makinig? Amen. Glory. Ano siya? Tagasira ng kautusan ng Diyos. You shouldn't do that. Huwag mo gawin yan. You should watch very closely. Kailangan bantayan mo ng maingat. And Kailan ang pagbabantay ng pastor, kailan siguruhin niya, bantayan niya ng mabuti na hindi makakain ng lokohin ang kanyang pinapastoran. Amen. Sikreto si Satanas. Mag-iingat kayo. Amen. Walang obispo. Mag-iingat kayo. Bantayan niya ng pastor. Ang nakakain yun, hindi mo na makukontrol yun. Hallelujah. Lord. See, Tama to po, bro. Oh. Kaya next, they are not of us. sige. But 1 John 2:19. Basahin mo na Juan, ito, Dos, Dos 19. 19, isa. Juan 2:19. Una, Juan, Dos, 19. Tandaan nyo, huwag nyo kumangisinterpret. Hindi ko gusto na tawagin ako obispo. Ang obispo gawain, hindi katawagan. Amen. Huwag niyo ko tawagin elder. Ang elder gawain, hindi katawagan. At sabi, pastor, huwag kayo. Ang tunay na pastor, hindi napapatawag pastor.
Amen. Dahil yun ay gawain. Sabi ni Brother Brent, huwag na akong tawagin na prophet, brother. See, Kuha ko ng one. ang paghalang, see, unawan, dos sin Nagaling sila sa aton, apang hindi sila taga-aton. Kaya kung sila taga-aton, nagpadayon, kung tani sila, kaupod naton. gusto. Apang See, nagaling sila agad nga mapahayag nga sila tanan, hindi taga-aton. kailangan pa bang interpretahin niya? Kailangan pa bang interpretahin niya? Pakinggan nyo. Umalis sila sa atin. Dahil hindi sa taga-atin. Kung taga-atin, di sana, nandito sila kasama natin. Ano siya sabi ng mensahe? Ito po sa brother. Mensahe na. Dahil ang mensahe na, iyon ay napahayag sa loob ng Tesong Tatak. Amen. Ano siya sabi ng mensahe? Sige. Brad, sige, ano? Mayroon. Mayroon, number one. Mayroon. Basta number one, tuloy sa kanya, katapusan. Ha? Oo! Oh. Okay. Kaya na. Number one. Number one. Isang page ko yun. Verse name. Atong kinuhaan mo ng una 1 at 2:19. They are not of us. Oo, siya. They went out from us, Ato na. Umalis sila sa atin, but they were not of us. pero hindi sila taga-atin. Hindi natin sila kasama. Amen. Yan. For if they had been of us, Dahil kung sila sa atin, they would no doubt have continued with us. kasi na magpapatuloy sila kasama natin. But they went out, Pero umalis sila eh. that they might be made O manifest pang mapahayag that they were not all of na us. sila lahat yung taga-atin. O, paano yan? Amen. Thank you, Lord. Iisang bagay. Huwag kayong basta-basta. Makikinig at kanino lang. Glory. Yun ba'y samaan mo sa church? Isang aral lang yun eh. May isang tao dati nagpa-in time, sumasama ko yung dati yan. Sa bahay nila may dumating saksing Jehova. May babae nagtuturo. Nadatnan ko. Sabi ko, sino yan? Saksing Jehova. Ano yung nagawa? Nagtuturo. Sinagot ako. Sabi, pinapakinggan ko, espiritu na sa kanya. Ano Brad? Pinapakinggan mo babae yan? Pinapakinggan mo pang espiritu sa kanya? Ano espiritu sa kanya? Espiritu ng Diyos, babae yan? Sagot ng babae na guro, teacher. Sabi, bakit? Mali bang sinasabi ko? Tamang sinasabi mo. Pero saan ka kumuha ng authority para magturo? Sa church mo. Sa Diyos hindi pwede. Hindi pinapayagan. Ang babae na magturo. Hindi kailangan pakinggan mo siya. Hindi mo ba nakikita? Babae na tuturo? Hindi mo pa kilala kung ano spirito meron siya? Huwag kayo basta-basta makikinig. Isang telegram ang ating pakinggan. Amen. Pag sumobra diyan ang ating pakinggan paniwalaan, sinisigurado kasi nyo, walang rapture yung magyayari sa inyo. Amen. Dahil ang rapture, may bayo pang kasal. Ang mensahe, bayo pang kasal. Amen. Huwag nyo pamansahan. Hindi pa kukunta. Mamansahan lang yan kapag ibang kulay. Pag ibang salita, huwag nyo tanggapin. Amen. Na ang tupa hindi nakikinig sa estranghero. Amen. Mas estranghero yan. Glory. My sheep know my voice.
nandiyan na ang mensahe. Tumayo ang bawat isa. Ama, makapangyarap na po Ay, namin Lord! pasalamatan ka namin. At kami Ay, tinawag mo, Lord! hindi dahil kami mabait, kundi dahil sa pag-ibig mo. Salamat. Dahil sa awa mo, dahil sa iyong biyaya. Salamat. Dahil nakalatag na sa plano mo. Nang sino man makinig na iyong mensahe, yun ang pagkaluban ng banal na Espiritu. Amen. Ang may banal na Espiritu, yun ang pagkakaluban mo ng karapatan para mag-rapture. Salamat, God. Pinapuri ka natin na pasalamatan. Patawaran kami lahat sa aming mga pagkasala. Sa aming mga kakulangan, nagagawin namin, Lord, ang iyong salita. Hindi na kami tigapakinig, kundi tigatupad na iyong salita. Lord, ano ba kami? Isang tao na nakatingin sa amin at nakita ang tunay, pero hinayaan na lang. Lord, sabi mo, hindi lang kami tagapakinig ng salita, kundi tagagawa. Salamat dahil papalain mo kami. Salamat sa ngalan ni Lord Jesus Christ, we pray, God Father. Amen.